Isang mapagpalang umaga po sa mga kapatid po natin na patuloy na nanonood ng ating daily devotion. Ganun na rin kung meron tayong mga kaibigan at mga kapatid na mga nanonood po ng devotion po na ito, ay isang mapagpalang araw po sa inyo. Tayo po ay manalangin muna bago po tayo dumako sa ating pag-aaral po sa umagang ito. Dakila po naming Diyos na nasa langit, pagpalain niyo kami sa pamamagitan ng inyong mga salita. Gamitin niyo ito upang aming mga nagagawang mali ay mapalitan. Ang aming mga puso, ang aming mga pananampalataya na nanghihina, patatagin niyo, Panginoon. Palakasin niyo po. Sa umagang ito, makita namin ang mga katotohanan sa inyong mga salita. Purihin ang inyong pangalan. Ito pong aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Marami po sa atin ang pinanghihinaan ng loob. Marami po sa atin ang may pagkatakot sa mga iba't ibang mga kaparaanan o sa iba't ibang mga sitwasyon na meron ng bawat isa. Sabi nga, hindi tayo pare-pareho ng sitwasyon. Hindi tayo pare-pareho ng problema at suliranin. Pero ang salita ng ating Panginoon, diyan ho tayo nagkakapareho. Marami ho sa atin ang kilos ay naaapektuhan. Ang paglilingkod ay naaapektuhan. Dahil siya ay nangihina. At sa umaga pong ito, hayaan niyo po na ang salita ng Panginoon ang magpalakas po sa atin. At binigyan ko po itong pamagat. Encourage Him. Encourage Him. Ang verses po natin ay matatagpuan po sa Deuteronomy chapter 1. Gusto ko muna makita natin yung ano ang nangyayari bago tayo tumuon sa pinaka key verse po natin, which is yung verse 38. In verse 34, and Jehovah heard the voice of your words. Actually, si Moses ay nakikipag-intercede from God to His people. And Jehovah heard the voice of your words and was wroth and sware, saying, surely there shall not one of these men of this evil generation see the good land. Ito po yung promised land na ibinigay ng Panginoon sa kanila, na sana ay makukuha lamang nila in 40 days. Ngunit dahil sa kanilang katigasan ng ulo, sa kanilang mga pagre-rebelde, katigasan ng puso, mga hindi sila marunong sumunod, yung 40 days na dapat lang na makukuha nila yung promised land na paglalakbay, ay umabot po ng 40 years. And then, this verse, ito po yung last book na isinulat ni Moses. Ang book of Deuteronomy has something to do with the book of remembrance. Remembering. Kaya kung mapapansin nyo, most of the events in Deuteronomy already happened in the book of Exodus. Kumbaga, nagre-reminisce po, si Moses. So, hindi daw makakapasok ang isa sa mga nilagyan niya po ng adjective po dyan, evil. And then, which I swear to give unto your fathers. This is a promise of God na ibibigay ng Panginoon yung land na ito. But the problem is, on the middle of this particular time and moment, iba yung mga behavior, attitude ng mga taong ito. Very unobedient. And then in verse 36, makikita nyo pa rin yung kahabagan ng Panginoon.
In verse 35, sabi niya, not one of this evil generation. But in verse 36, he said, save Caleb, the son of Jephunneh. He shall see it, and to him will I give the land that he hath trodden upon, and to his children, because he hath fully followed Jehovah. Also Jehovah was angry with me for your sakes. So this time si Moses ay nakikipag-usap na sa mga tao. At sinabi niya, Jehovah is angry with me. And then sabi ni Moses, thou shalt not go in there. Verse 38. Joshua, the son of Nun. In verse 38, this is Jehovah speaking. Sabi ng Panginoon po natin, Joshua, the son of Nun, who standeth before thee, he shall go in there. And this is the command of God. Encourage thou him. Encourage thou him. Alam niyo po, mga kapatid, pag naiisip po natin ang mga ginawa natin ng mga kasalanan sa harap ng Panginoon, ito po ay nagbibigay ng discouragement. Dahil pag naiisip po natin yung mga ginawa nating kasalanan sa Panginoon, the result is always bad. Hindi po maganda ang resulta. Because there is no good result coming from sin. Wala pong magandang resulta ang binubunga ng kasalanan. Maaring sa isang human perspective, makikita niyo yung tinatawag nating bright side. May bright side pa rin yan. Pero sa salita ng Panginoon po, ang kasalanan ay nagbubunga ng kaparusahan ng ating pong Panginoon. At kapag naiisip po natin yung mga ginagawa nating mga kasalanan sa harap ng Panginoon, ito po ay nagbibigay sa atin ng guilt. At ito po ay nagbibigay sa atin ng pagkalungkot. Ito po ay nagbibigay sa atin ng hindi magandang pakiramdam. Ang ibang mga tao ay nadidepress kapag wala silang trabaho. Ang ibang mga tao ay nadidepress kapag iniwan sila ng mahal nila sa buhay. Pero mga kapatid, nasubukan mo na bang ma-depress dahil may nagawa kang kasalanan sa Panginoon? Na yung puso mo ay iba yung pakiramdam. Yung damdamin mo ay iba. Merong kakaiba na hindi tama. Mabigat. Bukod sa mabigat, hindi ka makausad. Hindi ka magkaroon ng kasiyahan at kagalakan. Normal po yun. Bakit? Meron po tayong nagagawang kasalanan. Just like these verses na nabasa po natin. Joshua is one of this evil generation na sinasabi. And also Caleb. There is none righteous, no, not one. It is only by the favor of God na napili si Caleb and also hinabol niya ang pagpili kay Joshua. It is only by the grace of God. Pero sa general, lahat ho ay makasalanan. Mga kapatid, tayo ho, kapag nakakagawa ng kasalanan, meron po tayong nararamdamang hindi tama. That's why the encouragement always for us is to acknowledge the sin and you repent of that sin
and you walk with the holiness sa ating pong Panginoon. We will focus in verse 38, yung tinatawag nating encouragement. Ang Diyos po ay nagtatalaga ng kanyang mga tao upang i-encourage ang bawat isa. Kung mapapansin niyo po yung verse 38, sabi ng ating pong Panginoon dyan, encourage Him. Sinong inutusan ng Panginoon? Ang inutusan ng Panginoon is Moses. Moses. Bakit gumamit ang Panginoon ng tao? Bakit hindi siya gumamit? Hindi niya natanong, bakit hindi siya gumamit ng anghel? Bakit hindi siya gumamit ng ibang creatures? Bakit tao? Na minsan itong taong ito ay nagbibigay ng sakit, ng damdamin. Nagbibigay ng offensement. Bakit tao? Di ba? Alam niyo po, yan ang isang kagandahan po sa ating pong Panginoon. Na ang Diyos ay nagtatalaga ng tao upang i-encourage po tayo. At sa ating iglesia po, ang taong itinalaga ng ating pong Panginoon ay ang ating pong pastor. Si Pastor Louie. At mga kapatid, ang ating pong pastor ay hindi po perpekto. Ang ating pong pastor ay kagaya ni Moses. Maraming kahinaan. At dumarating sa point na siya ay nagtatanong din sa Panginoon, bakit ganito ang nangyayari? Yet, God is allowing our pastor to guide us, to help us, to encourage us, to feed us with spiritual food. Ngunit mga kapatid, minsan, tayong mga tao, tayo sa iglesia, tayo mismo ayaw na natin. Na ang tingin natin sa pastor natin ay kinakaya-kaya natin. Na ang tingin natin sa pastor natin ay mas mababa sa atin. At tayo ay mas matalino sa kanya. I'm not boasting of our pastor, but yung in light of the Word of God, nakagaya ni Moses. Mabigat ang trabaho ni Moses. Mabigat ang trabaho ng ating pastor. Kung ang ating pastor ay nag-e-encourage sa atin, sino mag-e-encourage sa ating pastor? We must also encourage our pastor. Hindi po all the time na malakas siya. Hindi po all the time nakakatayo siya. May times na talagang sa kalakasan ng Panginoon, nakakatayo siya. And most of the time. Pero mga kapatid, ang gusto ko pong i-share sa atin sa umagang ito. Have you greeted our pastor? Yung personal message. Have we? Sabi nga ng pastor, lagi natin naririnig. Wala na siyang pinakamagandang matatanggap kung hindi ang magtapat ang mga miyembro. And that is the very reason bakit siya tinawag sa ganong ministeryo ng pagpapastor. Bakit? Kasi meron siyang ganong damdamin na ang kanyang objective and aim ay hindi tayo yumaman material. Hindi tayo sumikat. Hindi siya mag-benefit kung hindi lumago tayo sa pananampalataya. At ito ang mag-lead sa atin sa paglilingkod ng may katapatan sa ating Panginoon. So mga kapatid, sa umagang ito, I encourage each and every one of us. Patuloy ho nating i-encourage ang bawat isa. Tayong mga magkakapatid sa iglesia. And also, we should also encourage our pastor. We should not only to pray for him, but also to say something with him, to talk to him,
Hindi lang puro problema. Di ba? Kailan ho kayo nagkaroon ng fellowship with our pastor? Nung ikaw ba'y may sakit? Nung ikaw ba'y binisita niya? Mga kapatid, we are missing you, honestly, for 3 weeks. The church, nabibilang na lang, 6. And that is not a good, hindi po yung magandang tignan. There is something wrong. We need to encourage each and every one of us. And we need to do whatever the Bible says. We need to follow. We need to obey. Mga kapatid, sa umagang ito, yan ho ang ating devotion. Nawa, pagpalain ho tayo ng Panginoon. At nawa, ingatan tayo ng Panginoon sa buong araw. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa.